Welcome sa J Tagalog Recap. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang Rebel Ridge. Kaya kung handa ka na sa matinding eksena at nakakakaba na kwento, simulan na natin. Ang pelikula ay nagbubukas kay Terry Richmond, isang dating veterano, na nagbibisiklete sa kalsada habang nakikinig ng mga kanta. Ngunit bigla siyang nabangga ng mga pulis, si Officer Evan Marston kasama ang kanyang partner na si Officer Steve Lan. Pinusesan nila si Terry at sinabing sinubukan nila siyang patigilan ngunit tumakas siya. Ipinaliwanag ni Terry na hindi niya narinig dahil naka-earphones siya, pero hindi nakinig ang mga pulis. Sinimulan nilang imbestigahan si Terry at tinanong siya ng mga personal na detalye tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Hinalughog ni Officer Evan ang backpack ni Terry at nakakita ng isang pakete. Humingi siya ng pahintulot na buksan ito, ngunit tumanggi si Terry. Dahil dito, dinala nila si Terry at humiling ng K9 unit para siyasatin ang pakete. Sinabi ni Evan na aabutin ng 1 oras bago dumating ang unit, ngunit nagmamadali si Terry kaya pumayag na rin siyang ipasuri ang bag. Nang buksan ito, nakakita ang mga pulis ng maraming pera, kaya agad nila itong pinaghinalaang galing sa ilegal na droga. Ipinaliwanag ni Terry na hindi iyon drug money kundi sarili niyang pera na gagamitin niya para magpiyansa sa kanyang pinsan sa courthouse. Ayon kay Officer Steve, halos $30,000 ang laman ng bag at tinanong niya kung bakit nakulong ang pinsan ni Terry. Sinabi ni Terry na $10,000 ang para sa piyansa at ang natitirang pera ay para bumili ng truck at maghakot ng mga bangka. Ang pinsan niyang si Mike ay nakulong dahil sa pagmamay-ari ng marijuana, ngunit hindi naman ito nagbebenta. Nagpa siya ang mga pulis na pakawalan si Terry ngunit kinumpiska ang kanyang pera dahil pinaghihinalaan nila itong drug money. Ipinagtanggol ni Terry ang sarili at sinabing nakuha niya ang pera mula sa pagbebenta ng kanyang sasakyan at pagkain sa isang restaurant na tinatawag na Kenlong Chinese. Sinabi ni Evan na hahawakan muna nila ang pera at maaari lamang itong makuha ni Terry matapos ang 30 araw kapag nakumpleto niya ang mga papeles, kung hindi, maaari siyang makulong dahil sa money laundering conspiracy. Walang nagawa si Terry kundi sumunod, kaya pinakawalan siya. Umalis ang mga pulis at kinuha ni Terry ang kanyang bisikleta at nagtungo sa courthouse. Doon ay nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Elliot, isang court clerk. Sinabi ni Terry kay Elliot na magpiyansa para sa kanyang pinsan ngunit kinuha ng mga pulis ang lahat ng kanyang pera. Tumanggi si Elliot dahil wala namang pera si Terry at ipinaliwanag din niya na ni-renovate ang kulungan kaya ililipat ang mga preso sa state prison. Umalis na si Elliot dahil tapos na ang kanyang shift, ngunit galit na galit si Terry dahil nasa panganib ang kanyang pinsan. Ipinakilala ni Elliot si Terry sa kanyang katrabaho na si Summer McBride, isa ring court clerk at malapit ng maging abogado, upang tulungan siya. Nagpunta sina Summer at Terry para uminom, kung saan ipinaliwanag ni Summer na gumagamit ang lokal na pulisya ng mga tusong legal na paraan upang kumpiskahin ang pera ng mga tao, at kapag hindi na nila ito nabawi ng legal, napupunta ito sa mga pulis bilang pondo. Ibinahagi ni Terry na ang kanyang pinsan na si Mike ay tumulong sa paghuli ng mga mapanganib na kriminal sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, at kung may lilipat ito sa state prison, maaaring mapahamak siya sa loob. Nakatakda ang paglilipat kay Mike sa Huwebes, kaya iminungkahi ni Summer na si Terry ay kumuha ng pera upang makalakam ng mas maraming pera agad para sa piyansa at mailigtas si Mike, at naghiwa-hiwalay sila ng landas. Tumawag si Terry kay Mr. Leo, ang may-ari ng Chinese restaurant at kanyang partner. Humingi siya ng $10,000 at pumayag si Leo na ilipat ang pera sa loob lamang ng ilang oras. Kinagabihan, tinunton ni Terry ang police department ng mga pulis na dumtain sa kanya, at kinabukasan ay nagpa siyang puntahan ang mga ito. Nag-report siya ng robbery kay Officer Jessica Sims at inilarawan ang mga sospek na eksaktong katulad ni na Officer Evan at Steve. Samantala, pumasok si Officer Steve at pinahinto ang report, sinasabing gumagawa si Terry ng maling reklamo. Nakialam ang hepe ng departamento na si Chief Sandy Byrne. Pinagtanggol ni Sandy ang kanyang mga tauhan at sinabihan si Terry na umalis na lamang. Ngunit nag-alok si Terry, panatilihin na nila ang pera basta ibalik lang ang halaga para sa piyansa. Dahil sa kasakiman, pumayag si Sandy. Nais ni Terry na makausap ang kanyang pinsan bago ito mailipat, kaya sinabi ni Sandy na pumunta siya ng 9 ng umaga sa Huwebes.
Dumating si Terry sa police department sa araw na iyon, ngunit nakaalis na ang bus ng mga preso dahil sinadya ni Sandy na agahan ang schedule. Mabilis na hinabol ni Terry ang bus at sinabi sa kanyang pinsan na humiling agad ng protective custody pagdating sa kulungan. Pagkatapos, bumalik si Terry kay Summer para humingi ng tulong. Nakipagkita ito sa kanya sa likod at sinabi na may nahanap siyang ebidensya laban sa mga pulis at maaari na silang ibagsak. Ibinunyag din niya na sangkot ang hukom ng courthouse. Para sa piyansa ni Mike, kailangan ni Terry na dalhin ang pera sa desk ni Elliot sa lalong madaling panahon. Muling pumunta si Terry sa police department at hinarap ang hepe. Tinakat niya ito at pinilit na sumunod, ngunit nakialam si Officer Steve at nagkagulo ang sitwasyon. Nadisarmahan ni Terry ang dalawa at dinala sila sa loob. Pinusesan niya ang mga ito gamit ang posas ni Officer Sims at isinama si Sims sa property room kung saan natagpuan niya ang maraming armas at pera. Kinuha niya ang kanyang pera at $10,000 lamang ang tinanggap, bilang pagtupad sa kanilang kasunduan, at iniwan ang natitira para sa mga pulis. Inalis niya ang bala ng baril ni Jessica at inutusan siyang magpanggap na siya ay inaresto at ihatid siya palabas ng maayos upang hindi siya barilin ng mga pulis sa labas. Ginamit ni Jessica ang sasakyan ni Steve, inihatid si Terry sa isang ligtas na lugar, at naglabas ng police alert laban sa kanya. Agad na bumalik si Terry sa courthouse at dinala ang pera sa desk ni Elliot. Pumunta si Summer upang kunin ang pirma ng hukom para sa piyansa, ngunit bago pa man ito matapos, dumating ang mga pulis at inaresto si Terry. Dinala si Terry sa catacombs ng courthouse para sa medical check-up, at isinama siya ni Evan upang makipagkita kay Chief Sandy. Kinuha nila si Sandy at umalis sakay ng sasakyan. Habang nasa biyahe, inilahad ni Sandy ang lahat, sinabi niyang nagkamali siya sa pakikialam kay Terry dahil nasuri na nila ang kanyang background. Huminto sila sa isang ospital kung saan ibinigay ni Sandy kay Terry ang natitirang pera, kapalit ng pananahimik at pagpapanggap na hindi kailanman nangyari ang lahat. Sinabi ni Sandy na kung hindi siya susunod, maaari siyang makulong ng 30 taon dahil sa pag-atake sa kanila. Ibinunyag din ni Sandy na si Mike ay inatake sa kulungan at kasalukuyang dinadala sa ospital. Labis ang galit at emosyon ni Terry kaya napilitan siyang tanggapin ang alok, ngunit binalaan siya ni Sandy na huwag nang babalik sa bayan dahil papatayin siya. Pumasok si Terry sa kwarto ni Mike sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakaligtas. Humingi si Terry ng sakay kay Summer at bumalik sa kanilang bayan. Habang nasa biyahe, may pulis na sumusunod sa kanila, ngunit ipinaliwanag ni Summer na ito ay kakilala niya sa loob ng pulisya at kaibigan na nagbabantay sa kanya. Sinubukan ni Summer na ipaliwanag kay Terry na marami ng katulad ng nangyari kay Mike, kaya kailangang mabunyag ang mga pulis, ngunit hindi ito pinansin ni Terry dahil sa kanyang galit. Binigay niya ang kanyang numero kay Summer para sa mga emergency at nagpaalam na. Pag-uwi ni Summer, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi at napansin niyang may pumasok sa kanyang bahay at siya ay tinurukan ng droga. Napagtanto niyang ang mga pulis ang may kagagawan nito nang makita niya ang kanilang car magnet sa kanyang refrigerator. Tumawag siya kay Terry, at agad itong nagmaneho papunta sa kanyang bahay. Pinilit ni Terry na pasukin ang bahay at natagpuan si Summer sa shower, buhay pa. Ipinaliwanag ni Summer na ayos lang siya dahil ang itinurok sa kanya ay isang gamot na dati na niyang ginagamit. May anak siya na nawala sa kanya dahil sa kanyang nakaraan sa droga, at nag-aalala siya na maaaring mawala ulit ang kustodiya kung magpositibo siya sa drug test kinabukasan. Pinakalma siya ni Terry at sinabing huwag mag-alala, at sinamahan siya papunta sa trabaho. Sa hindi inaasahang pangyayari, gustong makipagkita ng hukom kay Summer at pinapa-drug test siya, na nagpapakita na kasabwat ito ng mga pulis. Natakot si Summer ngunit sumunod, ibinigay ang kanyang urine sample habang umiiyak dahil alam niyang maaaring ito na ang katapusan para sa kanya. Samantala, nakasalubong ni Terry si Officer Steve, na agad nagpatigil ng mga kalsada kasama ang kanyang mga kasamahan. Nakipagtulungan si Terry, ngunit bigla siyang binaril ni Steve dahil bumalik siya sa bayan. Nasugatan si Terry ngunit lumaban, ginamitan niya si Steve ng taser gamit ang sariling baril nito at tumakas patungo sa mga bukirin. Iniwan niya ang kanyang truck at naglakad papunta sa isang Chinese hotel, kung saan tinawagan niya si Summer at humingi ng burner phones. Dumating si Summer sa restaurant dala ang mga telepono at nakita si Terry na sugatan.
Habang ginagamot siya ni Mr. Liu, nagplano sina Terry at Summer na humanap ng ebidensya laban sa mga pulis upang mapanagot ang mga ito. Nagkunwari silang ibang tao at pumasok sa bahay ng hukom. Doon, kinwestiyon nila ito tungkol sa katiwalian, at inamin ng hukom na matagal na siyang nakikipagsabwatan kay Sandy. Ipinaliwanag ng hukom na kulang sa pondo ang departamento ni Sandy, kaya nagpasok ito ng sariling pera sa pamamagitan ng ilegal na paghahalughog at pagproseso ng mga kaso sa korte. Napipilitan ang mga nasasakdal na ipaglaban ang kanilang pera, ngunit palagi silang natatalo. Kasama ang hukom sa sabwatan dahil kumikita rin siya rito, at ginawang legal ito ng estado dahil ang bahagi ng perang nakukuha ay napupunta sa pondo ng gobyerno. Gumagawa ang mga pulis ng mga traffic stop na kadalasang nauuwi sa marahas na sitwasyon, katulad ng nangyari kay Terry sa simula ng pelikula. Ang mga paghahalughog na ito ay nare-record sa dashcams ng mga pulis, at maaaring magsilbing ebidensya upang ilantad ang kanilang katiwalian. Nagpasya sina Terry at Summer na nakawin ang mga footage na ito, na nakatago sa catacombs ng courthouse. Pumasok sila sa courthouse ngunit nalaman nilang nauna na ang mga pulis. Sinindihan ng mga pulis ang apoy upang sirain ang evidence room, ngunit napigilan ito ni Summer. Agad nilang ninakaw ang mga memory card at muling sinindihan ang apoy upang hindi sila pagdudahan. Lumabas si Terry papunta sa sasakyan at naghintay kay Summer habang ito ay bumalik upang kunin ang kanyang urine sample. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga pulis. Habang naghihintay si Terry sa labas, napansin niyang kinidnap si Summer ng mga pulis. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa isang liblib na lugar kung saan sila naghiwa-hiwalay, at may isang pulis na naiwan. Binangga ni Terry ang sasakyan ng pulis, sinakal ito, at pinusesan upang makuhanan ng impormasyon. Ginamit ni Terry ang radyo ng pulis at kinausap si Sandy. Nag-alok si Sandy ng palitan, si Summer kapalit ng mga memory card. Pumayag si Terry, kaya sinabi ni Sandy na magkita sila sa Rebel Ridge bago sumikat ang araw. Naghintay ang mga tauhan ni Sandy sa Rebel Ridge hanggang umaga ngunit hindi dumating si Terry. Samantala, tumawag si Terry kay Sandy habang inaakala ni Officer Evan na natunton na niya ang sasakyan ni Terry. Sinabi ni Terry kay Sandy na wala ng atrasan. Kalaunan, nalaman ni Officer Evan na wala si Terry sa sasakyan, sa halip, si Officer McGill ang nakatali dito bilang panlilinlang. Samantala, nasa police department na si Terry, kung saan binutis niya ang likurang pader ng departamento ni Sandy. Inulerto ni Officer Jessica ang ibang pulis tungkol sa lokasyon ni Terry kaya mabilis silang bumalik sa istasyon. Habang ang sakam na si Sandy ay nagmamadaling kunin ang pera, si Terry naman ay kumukuha ng mga armas mula sa armory. Binaril niya si Sandy gamit ang beanbag round sa halip na totoong bala. Dumating si Jessica at nakipagtulungan si Terry dahil siya ang kaibigang tinutukoy ni Summer. Ipinagkatiwala ni Terry kay Jessica ang mga memory card at hiniling na ilabas ang mga ito bilang ebidensya. Kinumpiska rin niya ang arsenal ni Sandy, ngunit dumating na ang mga tauhan nito sa labas. Inabot ni Terry kay Jessica ang isang baril upang matakpan siya, habang pinagsama-sama niya ang pera ni Sandy at binuhusan ito ng gasolina. Ngunit pinigilan siya ni Jessica at sinabing ayaw niyang may maganap na putukan, kaya dinala niya si Terry palabas. Hinarap sila ni Officer Steve at tinapakan ang mga memory card. Inamin ni Steve na pinatulog niya si Summer upang wala ng saksi at maaari na nilang patayin si Terry. Nakita ni Officer Evan ang kanilang pagkakamali at nagpasya siyang protektahan si Terry. Nagkaharap sila habang nakatutok ang mga baril sa isa't isa, ngunit binaril ni Sandy ang binti ni Evan at kinuha ang baril nito. Tumingin si Terry kay Jessica, at ibinaba nito ang kanyang baril, kaya tumakbo si Terry kasama si Evan. Nagtago sila sa likod ng isang sasakyan at naghagis si Terry ng smoke grenades. Inutusan siya ni Evan na buksan ang dashcams ng mga sasakyan, at pagkalipas ng 3 minuto, automatikong magiging live ang mga recordings. Isa-isang pinabagsak ni Terry ang mga pulis, ngunit hindi niya pinatay ang mga ito. Nakaharap niya si Steve at doon niya ibinawi ang paghihiganti sa ginawang pagbaril sa kanya. Pumasok siya sa sasakyan ni Steve kung saan naroon si Summer, at agad niyang binuksan ang dashcams. Pinatakbo niya ang sasakyan papunta kay Evan at nailigtas ito. Mabilis silang umalis mula sa istasyon, ngunit nakakapit si Steve sa sasakyan at sinubukang pumasok sa likuran.
Gayunpaman, itinulak siya ni Summer palabas ng kalsada. Hinabol sila ni Sandy at ng kanyang mga tauhan, kasama si Jessica. Sa huli, sinadyang banggay ni Jessica ang sasakyan ni Sandy upang makapagtakas si Terry. Dumiretso si Terry sa ospital kung saan agad na ipinasok sa emergency ward sina Summer at Evan. Tinanggal ni Terry ang camera storage drive mula sa sasakyan at itinago ito bilang ebidensya upang tuluyang ilantad si Sandy. Dito nagtatapos ang pelikula. Sana nagustuhan mo ang story recap. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming channel. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.